At ito na nga ba, yung inaasahan ng marami na baka mangyari at itong si SMB rookie guard Chris Miller ay ite-trade na ng Beermen dito sa Blackwater Bossing at mukhang gustong makuhang kapalit ng SMB ay itong si Cedric Barefield. Ang balita kasi ito raw si Cedric Barefield baka umalis na sa Blackwater pagkatapos ng season na ito at mukhang gustong agapan ito ng Blackwater Bossing kaya willing na silang i-trade kaysa naman itong si Barefield ay umalis nang walang kapalit. At ang ino-offer nga ng San Miguel Beer ay ito raw si Cedric Beer at itong si Chris Miller. So Chris Miller at for Cedric Barefield baka samahan pa ng draft pick ng SMB yan. Kung sakasakali itong si Cedric Barefield magiging magandang solusyon yan para dito sa point guard situation ng San Miguel. Magagamit na nila itong si Barefield dahil syempre si Chris Ross paretiro na rin yan. So pwedeng pwede talaga na itong si Cedric Barefield ang gamiting point guard ng San Miguel Beermen. Kapag itong si Barefield ay nagamit talaga ng SNB, ang laking tulong yan para dito sa kanilang roster. Lalo na at alam naman natin na very capable player to si Barefield. Sabi nga ba, pwedeng franchise player talaga yan. Kaya malamang pwedeng pwede to na magamit talaga ng San Miguel. Kung sakasakali nga na itong si Cedric Barefield talaga ang gagamitin ng SMB bilang bagong point guard, abang malaking bagay yan para dito sa kanilang lineup. Kaya nga sigurado sa tingin ko magkakaroon ng major movement itong San Miguel kung sakasakali na makuha nga nila itong si Cedric Barefield. Ngayon, kung sakasakali na matuloy at ma-approvean ang nasabing trade, sigurado na mas lalakas pa itong roster ngayon ng SMB at yan talaga ang iniintay ng karamihan na mangyari para dito sa Beermen. Kaya nga sigurado na magiging mas matindi yung magiging laro ng SMB pag nakuha nila to. Samantala naman ito kayang si Calvin Abueva ay pwede nang mapunta dito sa Barangay Ginebra. Kitang-kita naman natin na kinakailangan ng pagbabago dito sa lineup ng Titan Ultra at mukhang ang mangyayari dito ay pipilitin ng Barangay Ginebra na makuha si Abueva dahil yung estilo ng laro nito parang ito yung kinakailangan ngayon ng Gene Kings. Kaya nga hindi na ako magugulat kung sakasakali na ito si Abueva ay mapunta talaga dito sa Barangay Ginebra. Dahil parang yan yung matindi na hinahanap ngayon nitong si Coach Tim Cone. Parang nag-iiba na siya ng approach dito sa kanyang playmaking at sa kanyang coaching strategy at mukhang nababagay na ito si Calvin Abueva sa Ginebra. Yung bang tipong matinding defender at rebounder at magaling din syempre pagdating dito sa scoring kapag kinakailangan. Yung style ng laro ni Abueva parang pwedeng-pwede na yan ngayon dito sa Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na pwedeng-pwede na itong i-trade dito ni Coach John Cardell. Kung sino naman ang kapalit, marami namang mga trade assets ang Ginebra. Pwede nilang ibigay itong si Jason David o kaya si Ralph Koo kapalit nitong si Calvin Abueva. At yan siguro isa doon sa mga pwedeng mabago dito sa roster ng Gene King sa mga susunod na araw. Kung sakaling makuha nga ng Ginebra itong si Calvin Abueva, masisiguro natin na isa to sa mga magiging malaking accomplishments ni Team Cone dahil masabihin na natin ma-rejuvenate itong Barangay Ginebra kapag nalipat dyan itong si Calvin. At yan talaga ang magiging isa to sa mga tinatawag natin na major movements na paplanuhin ng Ginebra. Dahil syempre hindi sila papayag na mapag-iwanan sila pagdating dito sa pag-adjust at pagbabago ng lineup. Kaya nga natitiyak natin na itong si Calvin Abueva sooner than later, lilipat yan dito sa Barangay Ginebra at magkakaroon ng major announcement pagdating dito sa pagkuha talaga sa kanya at syempre good news yan sa Ginebra. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay naghahanap pa ng iba pang big man na pwedeng maidagdag dito sa kanilang roster. Kumpirmado na na itong si Luis Villegas ay clear to play sa Disyembre pero sabi nga ni Coach Yeng Yao ay nagiging very conservative sila sa pag-approach dito at hindi nila bibiglain. Hindi naman natin masisisi si Coach Yeng dahil syempre halos 2 taon nang hindi naglalaro itong si Luis Villegas at gustong siguraduhin ng Rain or Shine na kapag ito ay naglalaro na hindi mai-injure ulit. Kaya nga gumagawa sila ng iba pang mga sabihin nating hakbang para masiguro na wag naman sana pero kung ma-injure ulit si Villegas meron silang makukuha na ibang big man na pwedeng magamit. At yun nga, sa free agency ito si Justin Chua mukhang bagay yan o kaya ito si JR Kinyahan. So ilan lamang yun sa mga nakikita nating pwedeng options nitong lineup ngayon ni Coach Yeng Yao. Siyempre, pagdating dito sa mga forwards at mga wingmen, marami naman talaga niyan.
itong si Coach Yeng, kaya hindi naman yan magiging problema. Ang kinakailangan lamang talaga ay gumawa sila ng paraan para sabihin na natin magkaroon ng major adjustment dito sa roster ng ROS. Dahil kompleto naman sila pagdating dito sa wingmen, walang duda dyan. Pero pagdating dito sa ibang mga players, nagkukulang talaga sila. Kaya nga mukhang kinakailangan talagang gumawa ng paraan nitong si Coach Yeng Giao para magkaroon sila ng additional players na pwedeng magamit. Kapag ito'y nagawa nitong si Coach Yeng, natitiyak natin na magiging isa yan doon sa mga magiging matindi talaga ang kalalabasan pagdating dito sa pagpapalakas ng roster. Kaya nga masisiguro natin na itong si Coach Yeng, kapag yan ay gumawa ng sabihin nating pagbabago dito sa kanyang lineup, magkakaroon ito ng major sabihin na nating improvement dito sa magiging performance ng Raynor Shine Elasto Painters. At yan naman talaga ang kinakailangan ngayon nitong si Coach Yeng. At ang huli nating balita, ito raw Phoenix Fuel Masters ay nag-entertain na ng mga offers mula sa iba't ibang mga teams para doon sa pwede na maging trade options nila, dahil naghahanap din sila ng mga tinatawag na mga pwedeng kumuha dito kay Jason Perkins. Veterano na to si Perkins at mukhang ready na raw ang Phoenix na mag-move on at magkumuha ng ibang mga players na magagamit, yung mga sabihin natin mga rookies o mga sophomores na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster. So parang magkakaroon ng youth movement dito sa Phoenix, itong sila Kai Balungay, Will Gosum at Richie Rivero, yan ay yung mga magiging bagong players nila. Of course, nandiyan na rin si Evan Nelly at itong si Jason Perkins malamang ma-trade na. Parang yan talaga ang kinakailangan gawin ngayon ditong Phoenix Fuel Masters para maipakita sa lahat na seryoso sila dito sa gagawin nilang revamp. Dahil mukhang ang gustong mangyari nitong Phoenix talaga ay magkaroon sila ng pagbabago pagdating dito sa kanilang lineup. Dahil alam naman natin na nanalo nga sila nung huling game pero ang kalaban nila ay Terra Firma. Kaya parang given na mananalo talaga dyan yung Phoenix Fuel Masters. So ngayon gusto nilang gumawa ng paraan para naman makapagsabihin na natin makapagbago dito sa kanilang lineup at maipakita sa lahat na kayang-kaya pa rin nila na magpanalo ng mga teams, basta kinakailangan lang talaga na medyo maging mas matindi yung komposisyon nito. Kaya ready at willing na sila makipag-trade. Hindi lang dito sa Converge, sa Raynor Shine, kundi maski na sa SMC or sa MVP Group. Magdedepende lahat yan kung ano ang magiging offer para sa kanila. Dahil bilang independent team, gustong siguraduhin ditong Phoenix Fuel Masters na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa pag-adjust ng kanilang roster. Dahil gusto rin na syempre ng Phoenix na kahit na ititrade si Perkins ay at least maging equal value yung makukuha naman nilang kapalit. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, si Michael D, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Anthony Alon. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, Dexter Domer at ang iba pa.